Halos pareho lang yung laki. Ganda. Ford Bronco. Magkano to? Saan? 58,000. Ganda. Ito yung SUV. Pero maganda ito pong ano. Ford Mustang. Ganda. Classic. F-150. Sheesh. Ang mahal nito sigurado. Klasiko. The classic Chevrolet truck. Ganda pala nito. Black and white. Ito malagyan, no? Malagyan ko kaya ng ganyan ng akin. Tapos lang nating pa-change oil. Yes, ito lang yung binili ko. Hello, kamustas? Dito ako ngayon sa taekwondo ng mga anak ko. Yan. Dito ba? Ay. Saan ba yun? Wala. Hindi ko makita. Dito ako sa sasakyan. Naghihintay lang matapos yung taekwondo class ng mga anak ko. Tapos, susundin na namin yung asawa ko sa bago niyang trabaho. Yes, kakalipat lang ng asawa ko sa kanyang bagong trabaho. Mas maganda yung trabaho niya ngayon. Same pa rin yung kanyang nasa accounting department, financial analyst kasi siya. And maganda yung kumpanya. Although nakakalungkot kasi wala na akong discount sa gasolina kung kailan naman na nagtaasan ngayon ng gasolina because of yung nangyayari ngayon sa Middle East. So medyo apektado dito, although mas mababa pa rin ang gasoline dito sa Alberta compare sa ibang provinces. Ayun, wala nga yung discount, malaking halaga rin yun. Malaking bagay rin yun sa amin, lalo na sa akin. And pero ang kagandahan dun sa bagong kumpanya ng asawa ko is libre ang college ng mga anak ko. So hindi na namin problemahin yun kasi may full scholarship sila sa mga anak namin. Yun yung offer sa kanya, yun yung benefits. So okay rin yun, di ba? Kasi hindi biro rin ng libre ang aral dito, ang education dito until high school. Pero syempre, ikaw na yung magbabayad sa college. So kaya nga dito talaga ni-recommend na meron kang educational plan para sa mga anak mo, para pag dumating yung araw, hindi mo na problemahin o
kung saan mo kukunin yung pera ng pagpapaaral sa mga anak mo, kung anong mapili nilang course. And yun yung pag nagtagal ang asawa ko, hopefully doon na siya. Ayun, magtuloy-tuloy yung magagamit yung benefits na yun. And maganda yung offer, mas malaki, mas mataas. Tapos nabanggit ko naman sa inyo na still preparing for her CPA, Certified Public Accountant license, Canadian license. So kapag nakapasa siya, automatic tataas palalo yung kanyang sweldo, automatic yun. So masaya, medyo malayo nga lang, medyo malayo ng siguro kung dati umaalis kami sa bahay ng 6 o'clock, umaalis na kami ng umaga, umaalis na kami ng mga 5:45 AM. Kailangan magkaroon muna kami ng allowance kasi medyo may kalayuan, so mga 30 minutes away from our place kasi from south kami. Yung karamihan kasi sa mga trabaho ngayon, yung kumpanya like mga oil and gas industries nasa north part ng Edmonton. Ako, doon pa rin ako sa oil and gas field. Kami yung nagagawa ng parte ng mga pipe. So medyo busy kami ngayon. Yun nga, ikwento ko rin yun. Medyo busy kami ngayon. Despite of nangyayaring war ngayon, advantage sa mga oil and gas field industries and companies na nandito, most especially dito sa Alberta. So yung demand tumaas, naging busy kami. Nabanggit ko naman sa inyo na nagkaroon ng mga layoff sa kumpanya namin, na layoff yung mga bagong hire. Ngayon, mag-i-start na silang tawagan, and nakita na namin sa schedule yung ibang mga taong na layoff na na-include na yung mga pangalan nila sa bagong schedule. So most probably next week mag-i-start na sila. So yun yung mga pangyayari. Malaking bagay rin talaga na yung binili kong truck, yung binili namin sasakyan is hybrid. At least nakatipid-tipid pa rin kami kasi ito, ang full tank nito is total is 1,300 kilometers. Okay. So nagagamit ko siya ng 10 to 11 days. Take note, 30 minutes drive from our home going to our work, back and forth, so 1 hour. So mga mostly every day nagko-consume kami ng almost roughly 70 to 80 kilometers per day. Malibang meron pa yung mga time na hatid sundo ko pa yung asawa ko kapag off ako. So yun yung mga malaki pa ring tipid yun, sa totoo lang. And yun, hindi ko alam kung magkano ang full tank nito kapag doon na ako sa regular gasoline station magpapagas. Kasi syempre almost simula na kami dumating dito sa Edmonton, yun yung unang trabaho ng asawa ko, and yun na yung benefits namin. So hindi ako masyado apektado kapag magtataas yung gasolina kasi malaki yung discount namin. Kung for example, kung ang gasoline rate is $1 and sabihin na natin $1.30, ang charge lang sa amin is 30 cents, something ganun lang. So malaking bagay yun, di ba? Kumbaga ang isang full tank nito is kung sa mga regular gasoline station siguro magpapagas ka is mga siguro more or less $80 to $100. Pero kapag full tank ito, mga $60 lang, $60 to $65, maximum $70, depende. So yun lang. Yun lang yung may share namin. It's very productive yung kasi yung in-interview yung asawa ko, hindi ko na vinalag yung in-interview siya kasi hindi naman namin alam na matatanggap siya. Pero malaking chance niya kasi dahil
syempre yung field niya, yung position niya kasi in demand, lalo na pag nasa accountant ka or nasa mga financial department, so medyo in demand yan dito. So hindi na siya tapos tinawagan agad siya in interview, tapos after 3 days naka-receive ng email, tapos nagpa 2 weeks notice sa dati niyang kumpanya. So yun lang yung may share ko, yun lang yung mga pangyayari dito, pangyayari sa buhay namin. Yun nga, nagkaroon rin kami ng town hall meeting sa kumpanya namin, and yung napag-usapan nga yung, hindi ko na i-detalye, pero yung summary kasi, yung anong takbo ng kumpanya namin, apektado ba kami sa nangyayari ngayon, which is sabi ng presidente ng kumpanya, although hindi sila natutuwa sa nangyayari doon, but sa perspective ng in business, medyo gumanda yung takbo ng business ngayon. Gaya na sinabi ko, yung mga oil and gas industries and companies is medyo demand ngayon. Kasi alam nyo naman, nangyayari ngayon, sinarado yung parang daluyan ng mga nag-ship ng mga oil sa may Iran. So saan pa ba sila kukuha ng gasoline, kundi ng oil pala, kundi dito sa Canada. Kasi ang Canada ay isa sa mga pinakamayaman pagdating sa oil. So I think na discuss ko na sa inyo yung the previous vlog, yung bakit mahal pa rin dito, bakit despite of everything is ang taas pa rin ng gasolina dito, mataas pa rin yung gasolina dito, pero mababa pa rin kung i-compare mo sa iba. Yun, di ba? Panoodin nyo na lang yung vlog na yun, doon yung detailed explanation na yun, ayoko nang ulitin pa. So yun lang po muna ang aking ma-share. Maghintay pa ako mga siguro 30 to 45 minutes para matapos yung taekwondo nila. Papasok na lang muna ako doon para panoodin sila. And then yun lang po yung may share ko sa araw na to, sa vlog na to. And maraming po salamat sa mga na-subscribe, at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Parang awa nyo na. Okay po, maraming po salamat. Bye!